بسم الله الرحمن الرحيم. Nag-aaral sa Suratul Baqarah nang ilabas ang ating mga ninuno, ang ating mga ama, ang ating mga magulang sa paraiso. Ito, hindi dahil tititigilan ni Shaitan hanggang dalhin tayo na kasama niya sa impyerno. Hindi niya tayo titigilan. Gusto niya kasama niya tayo sa impyerno kasi siya ang naging sanhi ng paglabas niya sa paraiso. Sabi rito an Omar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratan Nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Akhraja. Si Omar ibn Khattab radhiyallahu akhraja ito ay sa Bukhari at sa Muslim. Akhraja, ibig sabihin sa akhraja. Diyan brother, Bukhari Muslim ano? Sa Bukhari at sa Muslim. Ito parang terminology ng muallif rahimahullah, wala huma. So, ibig sabihin sa akhraja ay nasa dalawang sahih. So, si Umar ibn Khattab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tutruni. Sabi niya rito, wag niyo ako masyadong itaas. Itrat, ang ibig sabihin ng salitang itrat, ito rin ay mujawazatul had o siyada, paglalampas. Wag niyo akong aalisin sa aking posisyon bilang rasul o ab. Huwag niyo ako itataas. La tutruni. Sa pamagitan ng maling paniniwala, maling sobrang pagpupuri sa pamagitan ng inyong salita o gawa. O gawa. Asa na binigyan niyang halimbawa sa atin, paalala sa mga nauna sa atin, kama atratan Nasara ibn Maryam. Katulad ng mga ginawa ng mga Nasara kay ibn Maryam. Huwag niyo ako ipaparis sa mga, huwag kayong paparis, huwag kayong tutulad, huwag kayong susunod sa yabag ng mga Nasara, na mga Ahlul Kitab, na sobrang pagtataas nila sa kanilang propeta, nauwi na sila sa pagsamba sa kanilang propeta, ginawa lang anak ng Diyos, ginawa lang Diyos, o ginawa lang kabilang sa tatlo na hindi naman yan ang katuruan ng unang tao at lahat ng mga isinugong mga propeta. At hindi yan nakikita sa tunay na pangalagaan ng mga banal na aklat. Sabi rito, wag niyo akong masyadong itaas o puriin. At ang ibig sabihin talaga literal sa salbing tutruni o kamaatrata, yung pagpupuri sa salita. Katulad ng pagpupuri masyado o pagmamalabis ng mga Nasara kay Ibn Maryam. Pagkatapos, una pagbabawal. La tutruni, pinagbawalan niya tayo. Katulad ng ginagawa ng mga Nasara, ng mga Kristiyano kay Isa ibn Maryam. Pagkatapos ito ang sahih. Sabi niya itong innama ana abdun. Sabi niya, katotohanan ako ay alipin lamang. Ako ay ab lamang. Ang worshipper, ang isang nilikha, ang isang sumasamba, hindi pwedeng ilagay mo ako sa ako'y alipin lamang at ako'y sumasamba rin katulad nyo. Hindi nyo ako pwedeng ilagay para gawin nyo ako ang inyong sambahin. Ako ay worshiper na katulad ninyo. Katulad nyo lamang ako. Ano pagkakaiba niya sa atin? Pakulo Abdullahi wa Rasuluh. Sabi niya, ako ay alipin at subo lamang. Ito ang tunay na katayuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Isa ibn Maryam at ang lahat ng mga isinugong mga propeta. O lahat ng mga tunay na salihin. Tunay na salihin. Ngayon, ang sobrang pagmamalabis o sobrang pagpupuri sa salita at saka sa gawa o sa paniniwala na ginawa ng Diyos yung mga salihin. Buti sana kung tunay na salihin. Buti sana kung tunay na salihin. Minsan yung ginagawa lang salihin. Unang-una, worshipper ni Satan. Ano ba? Worshipper ni Satan. Pagkatapos, ang kanyang imbitasyon, ang kanyang ipinapangaral na katuruan sa tao, sumamba sa ay Satan o sa huwad na Diyos. Paano siya matatawag na banal na tao o tunay na santo o mabuting tao? Kung ang kanyang katuruan, pinapangaral ng katuruan sa tao ay sumamba sa huwad na Diyos o sumamba sa kanya. Pangalawa, ang mga rajul sali na yan na tunay, hindi talaga sila nangaral sa tao na sumamba sa kanila o sila ay, sabi nga dito ng propeta, huwag niyo akong masyadong itaas. Ako ay alipin at sugo lamang na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga tao ngayon, halimbawa sabihin natin, puntahan natin yung mga Kristiyano, ang mga Nasara. Sila talaga ang
Sobra sila sa tinatawag nating pag-ano sa mga salihin, mga banal na tao, para sa kanila banal na tao. Santo o santa o santo niño o santo niña o ano man tawag diyan, maliit man o malaki, bata man o tanda. Matanda na sinasabi lang banal na tao. Hanggang sa ang libingan nila, ang kanilang libingan, nilalagyan nila ng ano yan, ng building. Mabna. Inataas nila yan, talagang elevated na para pagkatapos, special talaga yan para ma-recognize na yan, special na libingan. Pagkatapos, kapag ang nakalibing dyan na santo, para sa kanila, santo, hindi sa atin, hindi santo yan. Ang nakalibing daw dyan na santo nila, sabi nila, ang tawag dyan nila shrine. Shrine. Ano ibig sabihin ng salitang shrine? Ang ibig sabihin ng salitang shrine, libingan ng banal na tao. Yan ibig sabihin ng salitang shrine. O libingan ng santo. Kaya kapag ang isang lugar, mayroon silang simbahan na ang kanilang santo roon, mayroon silang special na santo. Ay ba, sa lugar na San Miguel ang santo nila, o San Miguel o santo ganito, Santo Domingo, ganyan. Kapag ikinuha nila ng approval yan, na yan ay magiging shrine. Shrine, alam ba, inaprubahan niya ng Pope o ng pinakamataas sa kalang lugar. Alam ba, cardinal, alam ba, sa isang bansa, cardinal. O sige, yan ay magiging santo na. Ang mga tao pwede na mag-pilgrimage dyan. Pwede na maglakbay. Pupunta sila dyan para magdasal, humingi ng blessing, humingi ng biyaya, at hilingin ang lahat ng kanilang kailangan. Sambahin, magdasal, at hingin ang lahat ng kailangan na hindi pinagkakalob sa kanila ng patay na yan, na nagbibigay sa kanila ng kailangan, ala lamang. Pero anong ginagawa lang, pupunta sila dyan sa mga banal na tao na yan, para sa kanila, banal, at sila ay sumasamba. Anong resulta niyan? Kapag yan ay naging shrine, marami pupuntang tao, malaking negosyo yan. Kapag maraming tao, kaya gusto nila shrine. Ngayon, may mga Muslim din na gumagaya sa ganyan, yung libingan, ang libingan ng mga Muslim, unang-una sa lahat, dapat level sa ground. Patag. Pinagbabawal dyan yung paglalagay ng mga lapida na may nakasulat pang pangalan na gano'n. Maaari dyan, alama, bato. Bato lamang. Yan ang dapat i-level yan. May kunting, na para malaman talaga na siya ay libingan, huwag maapakan. Pero hindi yan nilalagyan ng sementohan para gawing nitso o anong tawag yan, o tomb o shrine. Yan ay haram sa Islam. Pinagutos sa Propeta Muhammad na i-level lahat sa ground ng libingan. Ipatag lahat sa libingan at alisin lahat ang mga litrato o may mga halimbawa may cross dyan tapos may hubog pa ng mukhang tao. Alisin lahat yan sa libingan. Yan pinagbabawal sa Islam. Ngayon, may mga Muslim na, halimbawa, sabi na may mga nagkiklaim na dito daw sa lugar na ito, dito daw nakalibing si Imam Al-Bukhari, rahimahullah. So, anong ginawa? Lagyan na nila ng mga asintang hollow block, nitso, nilagyan ng mga magagandang dekorasyon, nilagyan ng lapida, hanggang sa nilagyan ng carpet, at may pangalan pa doon, may nakasulat ako may mga grill, at talagang marmol yan. Yung mga tao, pupunta kayo doon, humihingi ng, kumukuha ng baraka. Kuha ng baraka. Yung iba nga, tumatawag na doon sa imam. Ito, brother, ay shilkor. Kapag ang isang tao tumawag na doon, pumunta lang doon para, pumunta lang, walang problema. Pero yung pumunta doon para sumamba o tumawag o humingi ng kailangan doon sa libingan na yun, ito ay maliwanag na walang pag-aalinlangan, shirkul akbar. Ito ang gawain ng mga Nasara at saka mga musrikin na dapat wag gawin ng mga Muslim. Alam mo, sa Karbala, mayroong libingan doon ni Hussein, sabi na ni Fatima raw, ni Ali, si Ali sa Iran. Ganon na rin itsura ko shrine. Shrine. Kaya nagtatravel sila doon, nagtatawap na sila doon, nagsasacrifice sila doon, nagdudua sila doon, lalagay nila doon ng kandila. May mga hadith pati kandila pinagbabawal o ilawan yung libingan. Inabutan ng gabi, pwede para maglibing ng gabi, pero alisin ka agad yung ilaw pagkatapos ng gabi. Pagkatapos ng gamitin yung ilaw, kung talagang daruri na maglibing ng gabi, maganda maglibing araw. Pero sa gabi, kung kinakailangan minsan, walang problema na magdala ng ilaw, pero huwag maglagay ng ilaw sa libingan hanggat maaari.
Sa mga pintuan, sa gate ng libingan o sa mga wall, ganyan, walang problema. Pero sa libingan mismo, pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babasahin natin yung mga hadith tungkol dyan. So yan ang mga nangyayari ngayon sa mga, unang-una sa mga ahlul kitab. Pagkatapos sa Nasara. Ang rapida na Shia sa Iran, sila ang founder ng kubur. Pag sobrang pagmamalabis sa libingan ng mga patay na tao, kasama ang mga gulat na mga mutasawwuf o mga supiya. Kaya mag-ingat tayo, brother, bilang isang Muslim. Hindi ito, sabi natin, paninira. Ito ay babala sa atin sa tamang paghawak natin sa tamang akida. Hindi ito. Ano ba itong imam noon? Itong lugar na ito sa Saudi Arabia, nung panahon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ang libingan dito nagtataasan. At yan ay pinaalis niya pagkatapos nila itong masakop. Hindi nila ito sinakop dahil sa kayamanan o sa posisyon para ibalik ang mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mahirap na sila nung panahon na yun. Ngayon pa lamang sila yumaman nung madiscover yung langis. Ito ang binigay sa atin ng Muallif rahimahullah na babala sa atin na wag nating purihin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng pagpupuri na ginawa, sabi rito, Paqulu Abdullahi wa Rasul. Ako ay alipin lamang at Rasul. Kaya sabi nga niya sa kanyang ibang mga aklat, sabi niya, Abdun la yu'bad, ang alipin, wag tayo sasamba sa isang ab lamang. Yan hindi ka, sumasamba din yan. Rasulun la yuqaddab. Ang propeta na mga dumating hindi nagsinungaling. At ang kanilang pagbabawal ng mga bagay na ito ay hindi kasinungalingan. Ito ay katotohanan na nakarating sa atin. Ang mga ayat ng Quran at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamalabis at pagsamba sa mga libingan. Halimbawa, pagtatawag sa libingan, pagpunta sa Karbala, pagpunta sa Iran, ang lahat ng yan ay pinagbabawal. Ang pagtatawag sa Kaaba lamang. So pagkatapos, tapusin na natin yung dito, video dalawang Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyakum al-gulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu. Sabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iyakum al-gulu. Mag-ingat kayo sa sobrang pagtataas o pagpupuri o sa paniniwala na mali at paglampas sa maling paniniwala at salita o pagpupuri at gawa. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-gulu. Ito ang sumira o umasak o ibig sabihin naglabas. Pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya naging dahilan ng paglabas nila sa kanilang tunay na din na dinalang kanilang ama at ng mga propeta. At ito yung nangyari, ito yung nangyari nung panahon ng ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakukuha niya si Fadl bin Abbas na kumuha ng bato para bumato sa Jamarat. Nung papunta siya magmula sa Bosdali pa, papuntang Jamarat al-Aqaba, pinakuha niya si Fadl bin Abbas na kumuha ng bato. Hasayat. So at pagkatapos, alam ang binigay sa kanya ay hindi malaki, hindi maliit. Katulad ng, ibig sabihin, sabi nga malaki sa humus, sabi ng mga Arab. Diba, masasabi natin ganito kalaki o maliit ng konti rito. Itong ganito. So yan ang wasatiya o ibig sabihin medium na pagkatapos sabi niya, abang binabato niya yung sabi niya, Iyakum al-gulu. Iyakum al-gulu. Ito yung pamaraan ng manasik ng Hajj. Kung tingnan natin ngayon ang mga nag-Hajj, ang pagbato na ginagamit nila sa Jamarat, sa Aqaba. So sa Jamarat, malaking bato. Galit. Bote, lata, sinelas, sapatos. Galit. Yan ay gulo. Binigyan tayo sa Iyakum al-gulu. Sabi na, at tinutukoy dito, sa ibang riwaya, Iyakum al-gulu piddin. Sa ibang riwaya, iwasan ninyo ang pagmamalabis sa inyong din. Painna ma'ahlaka man kana qablakum al-gulu piddin. Sa ibang riwaya, al-gulu piddin. Ang sumira o mawasak o nagparusa sa mga nauna sa inyo, yung sanang pagmamalabis nila o paglabas nila o paglampas nila sa kalangdin. Wali Muslim ibn Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaqal mutanatti'un qalaha talata. Sabi rito sa hadith ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anha, halaqal mutanatti'un.
halak ang mga mutanati. Ang ibig sabihin ng salitang mutanati, ito rin ay gulo na. Ibig sabihin yung sobrang syadid na hindi naman dapat maging mahigpit sa lugar na yan. Hindi ka dapat maging stricto sa issue na yan. O magmalabis sa issue na dapat ang Islam ay wasatiya. So tayo, hindi tayo katulad ng mga Nasara na sobrang lampas sa kung anong tinuro. Hindi rin tayo katulad ng mga Yahud na tinatawag nating japat na ibinababa naman ang mga propeta o katulad sinabi lang kay Prophet Isa ibn Maryam na siya raw ay alak sa pagkakasala. Ganoon si Propeta Muhammad daw hindi sugo at iba pang mga kasinungalingan na sinasabi ng mga Yahud na ibinababa naman nila ang ito rin ay gulo. Ibig sabihin iprat wal japa. Pagtataas at pagbababa. So ano ang ahlul Islam, ang din ng Islam ay wasatiya. Wasat. Okay. So sabi dito, kalahat-alata. Anong ibig sabihin dito? Sinabi na propeta, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun. 3 beses ito sinabi. Paalala sa atin na wag natin gagawin yung mga gawain ng mga nauna sa atin. Inshallah, hanggang dito lang tayo. Inshallah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inshallah, hindi naman tayo babasa sa Bukhari, no? Medyo Next na lang.